Galit na galit at minura pa ang Israel at Iran. Ito ang naging reaksyon ni President Donald Trump habang kausap ang mga taga-media bago siya sumakay sa presidential helicopter na Marine One sa harap ng White House. Dagdag pa niya na hindi alam ng Israel at Iran ng kanilang ginagawa. Ito ay kabalintunaan sa masayapang pag-anunsyo ni Trump noong umaga lamang ng parehong araw na pumayag na ang Iran at Israel sa isang ceasefire sabay ang pagpuri niya sa mga leader ng dalawang bansa. Ngunit lingid sa kaalaman ni Trump, naguguho lamang pala ang napag-usapang ceasefire matapos ang ilang oras. Paano naunsyame ang ceasefire na ito? Sino ang unang lumabag sa kasunduan? At balik na naman ba sa mas madugong giyera ang dalawang panig na maaaring mas lumaki pa sa mga susunod na araw? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Ilang oras lamang matapos gumanti ang Iran sa US sa pamamagitan ng pagbomba nito sa US military base na nasa Qatar. Ginulat ang mundo sa announcement ni President Donald Trump na nagkasundo na ang Iran at Israel sa isang ceasefire upang sa wakas ay matapos na ang tinawag ni Trump na the 12-day war. Ayon sa kanyang pahayag ay tatapusin ng Iran ang lahat ng kanilang opensiba simula hating gabi at susunod naman ang Israel matapos ang 12 oras. Bukod dito ay sinabi pa niya na ini-expect niya na permanente ang ceasefire na ito at hindi pansamantala lamang. Ayon pa sa post ni Trump na mismong Israel at Iran ang lumapit sa kanya at sinabi na tama na ang gera at panahon na ngayon para sa kapayapaan. Ayon pa sa ulat ng CBS News. Bukod kay Trump ay namagitan rin ang Qatar na kinausap ang pamunuan ng Iran matapos ang pagpapadala ng Iran ng missiles sa Al Udeid Air Base ng US military sa Qatar. Sa katunayan ay maraming nasurpresa sa ginawa ng Iran dahil kilalang may magandang relasyon ang Qatar at Iran. Sa katunayan pa nga ay minsang inakusahan ng Qatar ng mga kapitbahay nitong bansa na hindi pabor sa Iran tulad ng UAE, Saudi Arabia at Bahrain na nakikipagtulungan ang Qatar sa Iran. Dahil dito ay bumuhos ang papuri ng iba't ibang leader ng mundo kay Trump dahil sa tagumpay nitong makumbinse ang dalawang panig na itigil na ang sigalot. Maging ang mga kalaban ni Trump sa partido na dating tumuligsa sa kanya sa pagsali ng US sa giyera ay nag-iba rin ang tono at pinuri ang Pangulo. Subalit panandalian lamang pala ang ceasefire na ito dahil pagsapit ng hapon ng June 24 ay napabalitaan na lang na kapwa ang Iran at Israel ay muling nagpalitan ng bomba bukod pa sa palitan ng paratang kung sino sa dalawang panig ang hindi sumunod sa napagkasundo ang ceasefire. Ngunit ano bang mga kaganapan ang nag-udyok na tapusin ng dalawang panig ang usapang pangkapayapaan? Nauna nang inihayag ng tanggapan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na tinanggap na ng Israeli leader ang panukalang tigil putukan at magbibigay siya ng opisyal na pahayag sa mismong araw ng Martes. At base nga sa kanyang opisyal na pahayag, nakamit na umano ng Israel ang lahat ng layunin ng operasyon laban sa Iran. Natanggal na ng Israel ang dalawang immediate threats sa kasarinlan ng Israel dahil tagumpay ng nasira ng IDF o Israeli Defense Forces ang nuclear capability at ballistic missiles ng Iran ayon pa sa pahayag ni Netanyahu. Dahil dito ay pumayag na ang Israel sa panukala ni Trump para sa bilateral ceasefire. Bagamat may mga opposition politicians sa Israel ang hindi sumang-ayon sa pahayag ni Netanyahu at sinabing hindi pa nagawa ang lahat ng kanilang objective at hindi sila sang-ayon sa pagpayag nito sa ceasefire deal dahil ayon pa sa mga naturang politiko na ang tanging kasunduan lamang na dapat lagdaan ng gobyerno ay ang kasunduan ng pagsuko ng Iran. Isang malaking kalokohan ito. Tinagdag pa ng isang Israeli politician na wala nang ibang pagpipilian si Netanyahu kundi suportahan ang tigil putukan dahil sa pinsalang idinulot ng mga pag-atake ng Iran sa loob ng Israel at matinding pressure mula sa administrasyon ni Trump. Dagdag pa ng mga politiko na pinili ni Netanyahu na sumugal sa suporta ni Trump. Dumating ang tulong sa pamamagitan ng pagbomba ng US sa mga nuclear facility ng Iran at dahil dito, obligado si Netanyahu na suportahan ang layunin ni Trump. Ngunit sa totoo lang ay hindi pa tuluyang nabura ng Israel ang kakayahan ng Iran na magpalakas at lumaban muli. Sa kabilang banda naman ay kinumpirma ng Supreme National Security Council ng Iran noong Martes na pumayag na rin ito sa tigil putukan sa pagitan ng Iran at Israel sa pamamagitan ng Administrasyong Trump.
Gayunpaman, malinaw na binigyang diin ng Tehran ang kawalan nito ng tiwala sa Israel at sinabing ang kanilang mga kamay ay nasa gatilyo at handang magbigay ng matinding tugon sakaling magkaroon ng paglabag sa kasunduan ng Israel. Ayon kay Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, Minister of External Affairs ng Qatar, nanawagan ng Estados Unidos sa Doha na makipag-ugnayan sa Iran upang maisulong ang tigil putukan. Ipinaliwanag niya na ang papel ng Qatar bilang tagapamagitan ay mahalaga upang makamit ang naturang kasunduan. Sa kabila ng pag-atake ng Iran sa Al Udeid Air Base, nananatili pa rin ang kakayahan ng Qatar na makumbinsi ang Iran na itigil ang gera. Bagamat may kasunduan at nagpahayag na ng pagpayag ang dalawang panig, nanatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sa likod ng tigil putukan, nananatiling aktibo ang Estados Unidos sa diplomatikong aspeto ng alitan. Ang kasalukuyang papel nito ay nagbibigay liwanag sa kanilang intensyon na mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Gayunpaman, ang ilang mga eksperto ay nagbabala na ang kasunduang ito ay maaaring pansamantala lamang. At hindi nga sila nagkamali dahil ilang oras lamang matapos mabuo ang ceasefire ay nagkumahog ang mga mamamayan ng Israel sa pagtakbo sa mga ligtas na lugar. Nang tamaan ng Iranian missile ang isang gusali sa lungsod ng Beersheba. 4 ang kumpirmadong patay habang ilan pa ang sugatan. Ayon sa Israel ay isa raw itong tahasang paglabag sa ceasefire. Iniulat ng Times of Israel na 2 ballistic missiles mula sa Iran ang na-intercept ng Israeli Defense Forces bukod pa sa mga lumusot. Kasunod nito, inatasan ni Israeli Defense Minister Israel Katz ang militar na magsagawa ng matinding pag-atake laban sa mga target sa Tehran bilang tugon sa paglabag umano ng Iran sa ceasefire. Sa kabila nito, itinanggi ng militar ng Iran ang mga alegasyon ng Israel. Sa isang pahayag na inilathala ng state media ng Iran, iginiit nito na walang missile ang kanilang inilunsad laban sa Israel. Habang umiinit ang sitwasyon, nagbigay ng mabala si Pangulong Trump sa pamamagitan ng Truth Social. Aniya, ang anumang pag-atake ng Israel sa Iran ay magiging malaking paglabag sa ceasefire. Dagdag pa niya, ang tigil putukan ay nananatili sa bisa at nararapat lamang na irespeto ng parehong panig. Lahat ng eroplano ay dapat bumalik at magbigay ng isang friendly plane wave sa Iran. Walang masasaktan, salamat sa inyong kooperasyon, dagdag niya. Ngunit ayon sa ulat ay tumuloy pa rin sa pag-atake ang Israel bilang ganti sa ginawa ng Iran at tinarget ang karagdagang military sites sa loob ng bansa, maging ang kuta ng IRGC at security forces ng Iran. Matatandaang tila malaya na ang paglabas-pasok ng Israeli jets sa loob ng Iranian airspace dahil ayon sa IDF ay nasira na nila ang air defenses ng Iran. Ang sitwasyong ito ay nakatawag ng atensyon sa buong mundo lalo na sa mga bansang nagsusulong ng kapayapaan sa rehiyon. Ang United Nations ay muling nananawagan para sa de-escalation habang ang ilang bansa tulad ng Qatar at Turkey ay nagpahayag ng kahandaan na mamagitan muli kung kinakailangan. Sa Beersheba, nagpapatuloy ang pag-rescue ng mga biktima sa gumuhong gusali habang nasa alerto ang mga mamamayan laban sa posibleng karagdagang pag-atake. Sa Iran naman, nakataas ang alerto ng militar sa gitna ng mga banta mula sa Israel. At dahil dyan, imbis na humupa, ay lalong tumaas ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel na nag-iiwan ng maraming tanong kung hanggang kailan magtatagal ang kasalukuyang gera o maaari bang magkaroon pa ng isang pag-asa ng ceasefire. Ayon sa mga eksperto, hindi malinaw kung sino ang lumabag sa kasunduan kaya't mahirap magsabi kung sino ang dapat sisihin. Para sa kanila, may pagkukulang ang dalawang panig. Bagamat ipinagmamalaki ni Trump ang kanyang diplomasya, marami tuloy ang nagtatanong kung gaano ka-epektibo ang mga ceasefire na kanyang pinangungunahan dahil sa kasaysayan nito. Ang iba ay hindi natutuloy at nauuwi lang din sa gera. Matatandaang noong May 10, inangkin ni Trump ang tagumpay sa pagtaguyod ng ceasefire sa pagitan ng India at Pakistan matapos ang 4 na araw ng palitan ng missiles at drone attacks sa pagitan ng dalawang bansang may nuclear arms. Gayunpaman, ilang oras matapos ang kanyang pag-anunsyo, iniulat ang mga paglabag sa kasunduan. Noong January 15, inihayag ng Administrasyong Trump ang isang ceasefire upang wakasan ang gera sa Gaza. Naging epektibo ito makalipas ang 4 na araw, subalit pagdating ng March 18 ay tinapos na Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasunduan at muling sinimula ng mga pag-atake na ikinasawi ng libu-libong Palestino. Sa kampanya noong 2020, nangako si Trump na tatapusin ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine sa unang araw ng kanyang panunungkulan, subalit hindi ito nangyari. Noong Mayo, sumang-ayon si Russian President Vladimir Putin na ihinto ang pag-atake sa infrastrukturang pang-enerhiya ng Ukraine, ngunit hindi umabot sa mas malawak na ceasefire na sinusuportahan ng US. Noong Marso, isang kasunduan ang pinirmahan sa Black Sea upang pigilan ang labanan sa rehiyon.
ngunit parehong panig ang nag-akusahan ng paglabag. Ang mga kasunduan ay kalaunang napaso ng walang resolusyon. Habang patuloy na ipinagmamalaki ni Trump ang kanyang papel sa pandaigdigang diplomasya, marami ang nagtatanong kung ang kanyang pamamagitan ay tunay na epektibo o bahagi lamang ng kanyang politikal na propaganda. Sa kabila ng kanyang mga anunsyo, ang mga tigil putukan ay madalas na nauuwi sa mga paglabag at patuloy na karahasan. Katulad ng mga gera sa kasaysayan ay mga inosenteng mamamayan ang palaging apektado. Kaya tingnan natin ang kwento ng mga sibilyan ng kapwa Iran at Israel dahil sa muling pag-iinit ng bombahan ng dalawang panig. Ayon sa 15 residente ng Tehran, nagliyab ang kalangitan ng lungsod sa gitna ng mga pagsabog na sinundan ng makakapal na usok na bumalot sa buong syudad. Bagamat umasa sila na matutuloy ang tigil putukan, ay muling naglaho ang kanilang pag-asa dahil sa muling pag-atake ng Israel ayon pa sa ibang residente ng Iran. Si Mariam, 54 years old na isang Iranian at may-ari ng isang art gallery, ay lumikas kasama ang kanyang anak patungo sa bahay ng kanyang mga magulang sa Tehran. Sa isang mensaheng puno ng emosyon, sinabi niya, "Nananalangin ako na sa pagbabalik ko bukas, mayroon pa akong bahay. Sinisira nila ang lungsod ngayong gabi." Sa parehong araw, naglabas ang militar ng Israel ng bawala sa mga residente sa sentro ng Tehran na lumikas. Maraming residente ang nagpasya na sundin ito, bagamat may pangamba na maaaring wala na silang babalikang tahanan. Si Mustafa Shams, isang mamamahayag, ay nagbahagi ng live na karanasan sa platform na Clubhouse. Ayon kay Mustafa, walang tigil ang pagsabog malapit sa kanyang bahay at narinig ng libu-libong tagapakinig ang tunog ng mga bomba habang siya'y nagsasalita. Samantala, si Ali Reza, 27 anyos na graduate student, ay nagpadala ng mensahe gamit ang kanyang telepono na nagsabing, "Wala pang gabing tulad nito. Ang mga tunog ay napakalakas. Nakikita namin ang apoy at usok mula sa aming bintana. Hindi namin alam kung mabubuhay pa kami bukas ng umaga." Binanggit niya din na nawalan sila ng kuryente sa kanilang lugar. Habang nagaganap ang palitan ng pambobomba ng dalawang panig, marami ang nagtatanong kung may tigil putukan pa ba na mangyayari at kung ito man ay mangyari, isa lamang ba itong pansamantalang pahinga mula sa karahasan. Sa kabilang banda naman, sa Beersheba, Israel, nakuna ng surveillance video ang isang missile na tumama sa mga residential building sa lungsod noong Martes. Ang footage na napatunayan ng The New York Times ay nagpapakita ng mabilis na paparating na missiles bago ang malakas na pagsabog na nagdulot ng makakapal na usok sa kalangitan. Ang video mula sa pangunahing emergency service ng Israel ay nagpakita ng isang sirang gusali kasama ang mga sasakyang wasak dahil sa lakas ng pagsabog. Ayon sa mga otoridad, ang lugar ay tahanan ng maraming pamilya, kabilang ang mga bata at matatanda na ngayon ay inilikas na sa mas ligtas na lokasyon. Ayon kay Mayor Ruvik Danilovich ng Beersheba, ito ang pinakamatinding pag-atake sa ating lungsod sa nakalipas na dekada. Ang ating mga mamamayan ay nasa gitna ng takot at pangamba, ngunit tayo ay patuloy na magiging patatag. Ang insidente ay nagdulot din ng pangamba sa mga karatig lungsod, kung saan naglatag ng karagdagang seguridad ang lokal na pamahalaan. Naglabas din ng mga babala ang Israeli Home Front Command na nag-aatas sa mga residente na manatili sa mga bomb shelter habang patuloy ang tensyon sa rehiyon. Ang missile strike sa Beersheba ay agad na nakatawag ng pansin sa pandaigdigang komunidad. Nanawagan ang United Nations para sa agarang de-escalation habang ang Estados Unidos sa pamamagitan pa rin ni Pangulong Donald Trump ay muling binigyang diin ang kahalagahan ng tigil putukan na napagkasunduan na ngunit biglang nasira. Ang US naman sa muling pag-resume ng sigalot sa pagitan ng Iran at Israel ay muling itinaas ang alert level sa kanilang mga base militar at embahada sa gitnang silangan. Naka-high alert din ang FBI at kapulisan sa Amerika dahil sa banta ng Iran na i-activate nila ang mga sleeper cell o mga secret agent ng Iran na nakahalat na sa buong Amerika at maaaring gumawa ng gulo laban sa mga Amerikano anumang oras. Habang patuloy ang pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan, ang mga pangyayari sa loob ng Iran at Israel at ang sinapit ng bawat sibilyan ng dalawang bansa ay isang paalala ng malalang epekto ng gera na nagdudulot ng panganib hindi lamang sa mga mandirigma kundi lalo na sa mga inosenteng sibilyan na nais lamang mamuhay ng tahimik kasama ang kanilang mga pamilya. Kaya abangan natin ang update sa mas tumitinding girian ng Israel at Iran sa mga susunod na araw. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.